Lord, and we glorify you. Salamat po, Panginoon, for the message of this song, O Lord, and the message na we are about to meditate today, Lord. Salamat po for your faithful followers, Panginoon, the faithful ones, Lord, who have given up their lives, Lord, para kami na mga generation na ito, Panginoon, ay manampalataya sa iyo, Lord. And we pray, O God, na yung mga susunod din naman sa amin, Panginoon, they may also find us faithful and true to you, Lord, until the very end. Lord, Holy Spirit, lead us today as you impart to us the memories of your servants, O Lord, the martyr Christians, Lord, who have given up their lives for us, for your agenda, Lord God. And we pray, O God, na maging isang bukas na uh, karunungan ito, Lord, katotohanan na siyang tumimo sa aming mga puso, Panginoon, upang manatili kaming tapat, manatili kaming matatag, manatili kaming nagmamahal at naglilingkod sa iyo, Panginoon. We declare, Lord, this time a sacred space, a holy ground, Lord, everywhere we are. We rebuke the work of Satan and all his demons, Lord, trying to distract us, Lord, in listening your word today. At Panginoon, give us the heart, Lord, a humble heart. We humble before you, Lord God, as we approach your throne of grace and mercy, Panginoon. Cleanse our hearts, O Lord God, and purify our thoughts. Check our motives, Lord. Judge our motives, Lord God. We rebuke every spirit, every emotion, every thinking, Lord, that is not of the Holy Spirit and that does not give glory to your name. Salamat po, Panginoon. Everywhere we are, Lord, let the Holy Spirit move powerfully. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. I-share ko lang po yung ating screen. Share. Ay. Okay. Nakikita nyo na po ba? So, medyo ano yung title natin ngayon, no? Parang kung iisipin mo ay devotional ba yan, ano? Kasi ang title niya, The Boxers. Pero ang sabi po dito, this was not a boxing match. Itong topic natin ngayon. It was a struggle of life and death. Actually, kung iisipin mo in the spiritual realm, it is a boxing match between the the faithful ones of our God and those of the evil ones, no? Kasi napaka lungkot nitong kasaysayan na to, no? But it gives us a deep impression in my heart. In fact, ngayon lang no, habang pinapakinggan ko po yung awit, parang ngayon lang bumaba sa akin talaga yung mensahe nito na napakabigat nung kasaysayan nung bida sa ating kwento ngayon, ano. Hindi po yung mga boxers ang bida sa kwento. So, sabi po dito, hindi ko siya mabasa. Medyo, oops. Ayan. Oh, hide ko lang po yun. Yan. So, yung boxers po, ito po yung kwento niya, no? Nung half of 19th century, ang kwento po na to ay nangyari sa China, no? Yung China daw nagbukas ng kanilang pintuan sa mga foreign missions, no? At yung mga foreign missions na yan nagmula sa mga western countries. Pressure ang China para magbukas ng kanilang pintuan, ng kanilang door para sa foreign missions due to the pressure of Western political and military. So, di naman nila talaga gusto, no, but they were pressured. So, ang resulta, hindi naging maganda.
naging talamak po yung mga diseases, yung sa mga missionaries, nagkaroon ng sakit, no? Sabi po dito, yung life expectancy nila naging 40 na lang. Kung dati nabubuhay sila ng matagal, pero sa hirap na dinanas nila, nagkaroon ng mga sakit, 40 years old, namamatay na sila. At dumanas din sila ng so much violence and frequent rebellions, no? 1898, yung emperor ng China, si Guangzhou ang kanyang pangalan, gusto po niya ng social reform. Kaya gusto niya ng Christian and social reform sa kanyang bansa, no? Nilagay po 'yun ng Panginoon sa kanya. Ang ginawa po niya, nag-invite po siya ng influential na Baptist missionary. Yan, to the palace para tulungan daw po siya na magplano ano ang dapat na gawin para maipakalat ang mabuting balita sa bayan ng China. Unfortunately po, nung araw na dumating itong mga missionary, siya po ay na-overthrown sa kanyang upuan bilang emperor. Tinanggal po siya ng isang rebel group na ang tawag sa kanila ay the Boxers. Or doon sa secret society, ang tawag sa kanila ay Righteous and Harmonious Feast. Yan po yung galing sa devotion. Mamaya po, meron din akong isi-share na nanggaling naman sa isa pang material para mas maintindihan natin. So yung mga Westerners, yung mga foreigners, ang tawag po sa kanila the Boxers, no? Bakit kaya sila tinawag na the Boxers, no? Yung mag-move yung slide. So, yung Boxers po, they were desperate, no? Ang layunin po nila ay i-retain ang old pagan Chinese religion. No? Gusto po nilang, ayaw po nila ng Christianity. Kaya nagtayo sila ng iba't ibang group across China. In fact po, nag-resort pala sila sa black magic ritual at saka human sacrifices dun sa mga idols nila, no? Dun yung mga temple idols. Nakakalungkot, di po ba? Following the coup, the Boxers installed yung mentally ill auntie ni Emperor Guangzhou. No, hindi po siya maayos ang kaisipan niya, pero siya po yung iniluklok nila. Kasi hindi naman sila pwede. 'Di ba? Kailangan pagka emperor, kailangan family niya yung papalit. So, ang ginawa po ng the Boxers, sila po ay nagsinungaling dito sa tiyahin ni Guangzhou at sinasabi na itong mga foreign missionaries daw po na ito ay ginagamit yung mga bata, kinukuha yung mga mata nila para gumawa ng medicine. So, yun ang kasinungalingan na kanilang sinabi dito sa auntie ni Guangzhou. So, at the urging of the Boxers, the new empress gumawa siya ng secret decree sa mga officials ng mga provinces. Ang laki po ng China, di po ba? Napakalaki po niyan. Yung mga provinces na yan, inutusan sila to kill all foreigners and to exterminate Christianity. Yan po yung decree na pinagawa ng the Boxers dito kay Empress. Yung mga messenger going to southern China, na meron silang heart to protect these missionaries, may pinalitan po silang character doon sa sulat. Na yung character na yun, Chinese character na yun, instead na kill, ay napalitan siya to protect pag binasa mo yung Chinese character. So, ang nangyari po ay may mga foreign missionaries na na-protect. No? However, nalaman po ito ng the Boxers, no? When the disobedience of the messengers were discovered, their bodies were cut in half. Pinatay din po sila, hinati ang kanilang mga katawan. But take note, most local Chinese officials sought to protect the missionaries. Marami pa rin ang nagpo-protect sa mga missionaries, no? That is the work of God, di po ba? Kumikilos ang Panginoon. Kumilos pa rin ang Panginoon sa kabila ng kanilang
sitwasyon. Ito naman po yung nakuha ko doon sa newsletter, no? Sabi sa Asia Harvest newsletter nung September 2000. Many Christians, no, at that time around the world know that China is experiencing a great revival. So, tingnan po ninyo to. Nag-e-estimate po ng as many as 30,000 people in China come to faith in Jesus Christ every day. Parang Pentecost, ano po, even greater than the Pentecost, ano po. But what fewer people understand is that the seed for the current revival was sown by the blood of many thousands of Christians. They paid a great personal cost to keep the light of the gospel burning in the darkness of the world's most populated country. At that time, China ang may pinakamataas na population. So a few months ago, no, based po dun sa newsletter na yon, nalaman po nung sumulat ng newsletter, naka 100 years na pala, kasi 2000 po ito no? Naka 100 years na pala after na nangyari yung awful summer of 1900. No? Makikita po natin dito, when the 188 foreign missionaries and more than 32,000 faithful Chinese believers were butchered simply because they were Christians. Yun po yung nung nangyari nung 1900. At itong newsletter na to, kino-commemorate niya ito noong September 2000 doon sa newsletter. They were butchered because they were Christians. Lahat ng Christian. No? This is not simply the story of cruelty and death, but more a testimony of God's people staying true to their Savior despite desperate circumstances. Ang lungkot, ano po. Nasaan si Lizzie? Wala pa siya, no? Yung Chinese, they view the 1800, mula 1800 forward as the most degrading and humiliating time in their long history. Dito po natin maiintindihan bakit na-form ang The Boxers. Sabi po dito, the Japanese, British, Dutch, Spanish, French, Portuguese, Russians, and other countries had seized Chinese land by military power. They were raping China of its wealth and natural resources. It was in this atmosphere that a secret Chinese society known as the Boxers was born. Yun pala yung dahilan. Kasi sinakop sila ng maraming mga bansa na to, no, through military powers. Parang tayo din, no, ang bayang Pilipinas, no, noong time ng panahon ng Hapon, panahon ng Spain, ano. At sila po ay ninakawan kasi napakayaman po ng China, no, even before, no. Ito po yung atmosphere na ito po yung dahilan kung bakit itinatag ng secret society na ito ang The Boxers. They were also known ironically as the righteous ones, no? Very ironic po yung pangalan, no, ay the righteous, pero hindi naman sila righteous. Ang message po nila is for the Chinese people to drive foreign influence out of China. Kaya galit sila sa mga foreign missionaries. They were working behind the scenes. No? The Boxer grew rapidly in influence until they had members in every part of the country. Dumami sila ng dumami. In the last few years of 90s foreign missionary activity became more and more difficult, and Chinese Christians were persecuted and accused of being running dogs for the Western imperialists. Ang tingin po sa mga missionary natin, no, mga kapwa natin, mananampalataya, ay mga imperialista. Yun po ang pananaw nitong The Boxers. At itong mga Christian, hindi sila naniniwala na Christian sila, hindi nila alam yung Christianity. No? Ang tingin nila nitong mga The Boxers ay mga utusan lang itong mga Christian na to. So,
Yung persecution po ay mas severe, sabi po dito, sa Shanxi. Ayan, malapit na tayo dun sa ating ano no, yung ating character. Where the governor of the province, Yu Xian, was a noted boxer sympathizer. Yung severe ang persecution dito po sa Shanxi. Pero sabi po dito sa Fenzhou, yung yung northern part ng Shanxi, merong official doon na mabait sa mga missionary. Kaya ang nangyari po, marami sa mga missionaries lumipat dito sa Fenzhou sa invitation ng mga workers na nandun. Sabi nila dito ligtas kayo, sabi nila, no? Believing that they would be safe. But ang malungkot po nangyari dito, nag-assign po itong si Yu Xian ng isang governor sa Fenzhou, isang evil governor. At itong evil governor na to, ang ginawa niya agad, pagluklok niya po sa posisyon doon sa Fenzhou, naglagay siya agad ng mga armed guard over the foreigners. Kasama po ang mga missionaries doon. Yung mga missionaries, sabi nila dito, they had walked into a trap. No, na-trap sila lahat. Mas marami sila doon sa Fenzhou. And they feared the worst. So ito pong si Lizzie Atwater, yung character sa atin po ngayon. Siya ay isang Protestant missionary at siya pala ay nanggaling sa Ireland, no. Ang napangasawa niya si Ernest Atwater. Ito pong si Ernest, meron na po siyang prior marriage bago si Lizzie. Pero namatay po yung kanyang asawa. Noong August, noong 1900, na kung saan nangyayari itong mga kaguluhan na to sa China, si Lizzie po ay pregnant, no? Kasi mga missionary po yan, nagkapangasawahan na sila, matagal na po sila nakabase sa China. Ayan, no? Nakahanap ako ng picture. Ito po si Ernest at ito po si Lizzie. Ayan yung mga kasama nila during the wedding, no? Si Lizzie po, noong August 3, alam na naman na nila kasi na may problema talaga at maari na silang mamatay. Ito po yung sulat niya at nais ko pong basahin natin ito. Sabi po dito ni Lizzie Atwater, I long for a sight. No, dear ones, no, nagsumulat siya sa mga parents niya. Dear ones, I long for a sight of your dear faces, but I fear we shall not meet on earth. I am preparing for the end very quietly and calmly. The Lord is wonderfully near and he will not fail me. I was very restless and excited while there seemed a chance of life. But God has taken away that feeling and now I pray for grace to meet that terrible end bravely. The pain will soon be over and oh, the sweetness of the welcome among. So magkahalo po yung nararamdaman niya, no? He desire na humaba pa yung buhay niya, mabigyan pa ng chance. But she knows, she believes na wala na talaga. Sabi niya dito, ang panalangin niya na lang is for God to give her grace to be calm, to be quiet, in order to meet that terrible day, no? Maging brave siya. My little baby will go with me. Buntis po kasi siya dito. I think God will give it to me in heaven. And my dear mother will be so glad to see us. I cannot imagine the Savior's welcome. Oh, that will compensate for all of these days of suspense. Dear ones, live near to God and cling less closely to earth. There is no other way by which we can receive that peace from God, which passeth understanding. I must keep calm and still these hours. I do not regret coming to China, but I am sorry I have done so little. My married life, 2 precious years, have been so very full of happiness. We will die together, my dear husband and I.
magkasama po kasi sila doon. I used to dread separation. If we escape now, it will be a miracle. I send my love to all of you and the dear friends who remember me. Yan po yung sulat niya sa kanyang mga magulang. Obviously, nakuha ng history itong letter na to, kaya na-publish po siya. After po nito, 12 days after her letter was written, Lizzie Atwater, her unborn baby, and 6 other missionaries were hacked to death by the guards. Yan po ang naging ending ng kanilang kwento as missionaries sa China. Ano po yung reflection natin ngayon sa ating pag-aaral? Sabi po dun sa material, how would you react if you were in a similar situation to that of Lizzie? We all know that we are going to die someday. It's just a question of when and how. Do you share Lizzie's assurance of going to heaven? Yan po ang tanong sa atin dito sa reflection. And I asked the Lord, ano po yung mga message dito na makukuha natin. I got 3, no? Sabi po dito, true followers of Jesus know the truth. Alam nila, deep within their hearts nakatanim, Jesus is the only way, that He paid the price for the glorious exchange. There is a glorious life waiting for them. Katulad din po ito ng mga alagad, no? Ng mga apostles, disciples of Jesus during the New Testament time, that they sacrificed their life, they were persecuted in exchange na i-denounce nila yung kanilang faith, yung kanilang Christianity. Ganito din ang naranasan nitong mga missionaries na to. But they did not waver dun sa pananampalataya nila. They stand firm, no? Buhay ang naging kapalit, no? The followers, true followers of Jesus are willing to die for Him. Hinayaan nila, gano'n na naging kanilang kapalaran sa China. But you know, hindi naman futile po yung kanilang effort doon. They did not die in vain. Bakit po? Kasi ang dami po naging Christian sa China. At magpahanggang ngayon, marami pa din pong Christian doon. Kaya lang, nagtatago pa rin sila kasi hindi pa rin legal ang Christianity sa China. Number 3, true followers of Jesus can sacrifice to advance the Jesus agenda. They have a heart to share the gospel. Yan po yung nasa puso ng lahat ng mga tagasunod ni Jesus. Ang ibahagi ang salita ng Diyos kahit saan man tayo naroroon. Ang sabi po dito sa scripture, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. From Psalm 116:15. Kapag ka ang mga anak ng Diyos namamatay, nagagalak ang Panginoon. Ito ay kasiyahan para sa Kanya. Bakit po? Kasi uuwi na sila. No, makakapiling na niya ang mga anak niya. Sa Hebrews 9:27-28 naman po, sabi din, just as it is destined that each person dies only once, and after that comes judgment, so also Christ died only once as a sacrifice to take away the sins of many people. Jesus died, no? He became the sacrifice for all of us, so that sins may be taken away from us. And itong mga missionaries na to, they also died once. They also died once. But they will not receive judgment from God. They will receive reward because they are martyrs of God. So yan po yung mensahe sa atin ngayong araw. Pinapaalala sa atin na yung pananampalataya natin ngayon, no, napakapalad po natin kasi yung pananampalataya natin ngayon ay nai-enjoy po natin
Malaya po tayong sumamba sa Diyos, malaya po tayong mag-aral, malaya tayong manalangin, malaya tayong magbasa ng Biblia, malaya tayong sumamba. Araw-araw, malaya tayong manalangin. Napaka-palad po natin. Pero marami pa din po mga missionary sa ibang mga lugar na katulad nito nila Lizzie at Water, nila Ernest at marami pang iba ay dumadanas ng persecution at dumadanas ng hirap sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya sa atin pong pagtatapos dito sa mensahe na to, nais ko po na mag-ukol tayo ng panalangin. Dalawa pong bagay ang ating ipagpe-pray. No? Una, yung mga missionaries. No? Pray for all the missionaries all over the world that the mighty hand of God shall protect and preserve them. Ingatan sila ng Panginoon. Saan man sila naroroon ngayon, no? Saan man sila dinala ng banal na spirito. Give them the peace that passeth all understanding. And even if some may cost their lives, katulad nila Lizzie at Water, nasa panganib sila, God and the Holy Spirit to empower them to remain true and faithful. Panalangin po natin yon. And then yung pangalawa po, pray for the body of Christ. Kasama po tayo doon that we remain to be the salt and light of the world. Mas maging bold tayo, mas maging strong to share the gospel to as many people as we can and as far as we can. Ini-invite ko po kayo na mag-unmute po tayong lahat at magpe-prayer blast po tayo in 2 minutes para po ipanalangin ang mga missionaries na to at tayo din no, bilang mga alagad ng Diyos at ang body of Christ all over the world, ang different Christians, no, struggling, working hard, praying hard for the world to be saved. Tayo po ay mag-unmute. Hallelujah. Sige po, tayo po ay sama-samang mag-unmute, mag-prayer blast. Hallelujah. Yes, Abba Father. We bless you, Lord, and we give you praise. Makapangyarihan sa lahat. Ikaw lamang ang aming tinatagina. Ikaw ang aming pinupurihan. Ikaw ang aming pananahiyan. Panginoon, tunay po, Lord, Taas sa lahat. Names you engrave their names into the Holy Place. madali, You, Panginoon, Lord, in preserving them, napakaraming protecting pagsubok, them, Panginoon. Sa bawat Napakarami namin, nakaharap, Lord. Lord, Napakaraming mga missionaries, at tunay na ang iyong yung atensyon sa iyo. nagsasuffer ngayon, Panginoon, para At ang lang kanilang buhay. ipangalat ang iyong mga salita. Nanatili sila, Panginoon, Dalangin ang namin, maging Panginoon, payapa na at preserve mo po tunay sila, na saan man sila dinala, saan man mga all paan nila, around Panginoon, you, God. dinala mo karugtong na pala sa nagkakain sa Espiritu. inyo. Ingatan mo po sila, Alangin Lord. namin, We pray Panginoon, na for all patuloy the na pagpapagaling sa That you buhay have ng given Diyos. them boldness that Panginoon, even that Ang your kanilang mga mighty buhay, hand, Lord, Panginoon, oh bless God, them, they will and your stop mighty hand, working. Lord, ang will pagkiyos ng protect iyong them, banal na Lord God. Espiritu. You Very are the Lord God influence Almighty. spread your word that many Nanatiling will Lord, tapat sa hear inyo. sino man yung the mga word of the gospel of nakakakita Jesus, sa they man will be silang saved. bansa, Ganon din, Thank Panginoon, Panginoon, ang iyong Panginoon, katawan, patuloy po you natin ang iyong ingatan. mga anak, The na peace tunay na that passes kapit sila ang understanding. Diyos ang Give pag-iiwan, them boldness, give ilaw them at asin strength, ng give them good sanlibutan ito, health, Panginoon. na mananatiling Ingatan ilaw at asin ng sanlibutan ito, Panginoon, silang maging sa matatag, kapahayagan ng iyong buhay silang na maging salita, matapang, na tunay na hindi katulad na ng mga matitikong mga missionaries. mga bibig, pagkusundin Pagnawa, sa Panginoon, tunay na na pagsasalita. maging Ang dam kapalit sa din ng mga buhay para sa pagpapakalat ng iyong mga salita. At I Amen. pray, Lord God, patuloy kang magpakalat ng iyong mga missionaries, Lord. And I pray also, Panginoon, para sa mga body of Christ and even for all of us here, Lord God, na tunay, Panginoon, na magamit mo ang bawat isa, Panginoon, upang maibahagi namin ang iyong salita, ang mabuting balita, saan man kami naroroon. Maging karapat dapat kami, Panginoon, maging
yung channel mo kami, daluyan ng kaligtasan, ng kapayapaan, ng biyaya, kagalingan sa maraming mga tao. Salamat po, Panginoon. Alam po namin na kasama ka namin at hindi mo po kami papabayaan. Sa iyo po lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Amen and amen. Amen. Christ, dear God, the maraming salamat po, Panginoon. Lord, sa gitna ng lahat ng mga prayer concerns na aming itinaas sa iyo, sa gitna pa ng mga kaganapan sa aming mundong ito, Panginoon, nananalig kami, Lord God, sa iyong katapatan, nananalig kami sa iyong kalakasan, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. At Lord, alam namin, Panginoon, na ikaw pa rin ang hari, ikaw pa rin ang may kontrol ng lahat ng mga bagay sa aming buhay. Ikaw ang makapangyayari, Panginoon, sa gitna ng lahat ng mga kaganapang ito. Ang kalooban mo pa rin ang masusunod. Dalangin namin, Panginoon, that you will empower us, Lord God, and help us, Panginoon, to remain steadfast, to remain faithful, to remain firm, Panginoon, in the middle of all the crisis, Lord, the wars happening, Panginoon, even yung mga difficulties namin, Lord, sickness, Panginoon, salamat po, Lord, bagamat nararanasan namin ito, Panginoon, all the more we experience your grace, we experience your mercy, we experience your faithfulness and goodness sa gitna ng mga kalagayang ito. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Anuman ang aming mga sitwasyon at kinakaharap, ikaw ang mabuting Diyos na magbibigay sa amin ng solusyon, ng kalakasan at ng probisyon. Pagpalain mo ang bawat isa, ang aming mga pamilya, ang aming mga ministries, Panginoon, na pinagkatiwala mo, ang aming mga gawain, hanap buhay, negosyo, Panginoon, at maging, Panginoon, ang aming mga iglesia na nire-represent. Lord, salamat po. Maraming salamat sa pakikinig mo sa aming mga panalangin. At ngayon pa lang, Panginoon, kiniklaim na namin ang pagtugon mo sa lahat ng mga panalangin ito. Victory is ours, Lord. Victory is yours alone. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen and amen. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Amen. Amen and amen. Amen. Sige po, bago po tayo po mag-iwahiwalay, picture muna tayo. Open na po ang inyong mga camera. 1, 2, and 3. Salamat po. So bukas, surprise. Sino po magunguna sa araw po ng bukas? And then sa Monday po, si Ate Marisa ang mamuna. And before we leave, mga kapatid, naka